Another day, another vlog. Good morning everyone. So, nandito na naman po ako sa aking bonsai garden dito sa harapang bahay. At sinubukan ko rin itong aking monopod kung kaano kahaba. Tingnan nyo kaano kalayo. So ito yun, nandito ako sa aking garden. Then may isa-share ako sa inyo na ito, hindi ko pa na tapos kasi nag-apas ako sa baka maabutan ako ng may bonsai ako doon na asikasuhin. So itong dito sa likuran ko, hopefully makita yan, yung ito, this one, binawire ko na itong last na sinasabi ko nga i-wire ko. Ngayon ang gagawin ko, pabayaan ko muna ito, lilipat ako doon sa isang paikos ko na ayusin, tapos na yun, yung napakita ko ganina a while ago is mga tapos na bonsai, tapos na naging bonsai na talaga yon. Ang kulang na lang is i-ano ko na lang, what we call this, trimming na lang, saka banting-banting. So puntahan ko na. Ito yung bonsai nga sinabi ko nga asikasuhin ko, iuna ko kasi pag maabutan ng init dito, hindi na ako magtrabaho kasi grabe ng init ngayon dito sa aming lugar. Marami na akong bonsai nga hapit na mga matay or bonsai materials. So ito is wala na itong wire. Ang akin na lang ito is para maging patsada pa siya lang tawon. Puglo ni amok. Hawa na. So ang gawin ko dito is itong mga sanga na nasa gilid, hilain ko pababa para mamukha siyang pandak. Kasi ang nangyari kasi is dinagay ko ito sa dripwood, tapos nalimutan ko nga nasubraan na siya katangkad. Dapat pinutol ko na sana dito, kaya sayang man basin mamatay. Then after that, ang gawin ko dito is palutan ako ni diri na area dito, palutan ako ni siya para lumabas ng mga ugat, dahil magditay siya ang mga ugat, di maging maganda na siya. Pero itong klase na paikos na hibalan ako o nalaman ko na hindi pwede para ito yung dipulit kasi mangmatay siya. So kailangan ititrim na lang palagi. Anyway, nagsimula naman siya magliit ng dahon. So baka maging okay na ito. Pero avoid na ako sa paikos na magdipulit palagi. Daghan kong namatay na paikos na lagi kong dinidipulit. So dito, kaya ito naglagbong kasi sana makita, nilusot na ning dako nga gamot sa ilalom. So mabuti na lang naagapan ko, then putulin ko. Yan. Then itong pat, napakamahal pa naman, cement siguro kulang sa kambat or mga metal na linagay, naliki. So asa mata akong sanggunting. So mag-start na ako. Ang gawin ko is hila-hila na laman dito bandang sa likuran para bumaba pa siya, hilain ng kaunti. So ito nang ginagamit ko, mga straw na lang. So itong ginagawa ko sa aking mga bonsai dito, share lang po para naman yung mga natawag yun, mga beginners katulad ko is maingganyo din sa paggawa ng bonsai. Lalo na dito sa aming lugar, kaunti lang mahilig sa bonsai. Pati din sa manok, hindi na pareha sa dati na halos lahat kapitbahay namin dito may mga alagang manok. Siguro dahil na tagam na sila kasi pag-alaga nila, yan hinila ko na, pag-alaga nila, then after lumaki na yung manok, kusa namang nanakawin sa mga hindi ko alam kung saan galing yung mga magnanakaw ng mga manok dito. Basta daghan diri sa amo, basta galain siguro na nga lugar, magpunta lang dito para manguha ng mga manok na inaalagaan ng mga kapitbahay namin. Kaya yung mga kapitbahay namin hindi na nag-alaga ng manok, bumili na lang sila sa tindahan na luto na manok.
So ito na, natapos ko na, nabantingan ko na, tapos natriman ko. Gupitan ko na rin pero hindi masyado kasi sobra tayong lapit, hindi natin makikita kung anong forma. Tapos may mga dahon dito malaki, ang ginawa ko, pinutol ko ng dahon malaki pero hindi matandaan lahat kasi mata-matahon ta sa mga laki ng dahon, hindi natin maiwasan na may matira pang malaki. So ito, nabantingan ko na, tapos napalutan na nako dire. So pag maalim siya, lumabas itong mga ugat, tapos bumaba yan. So after successful ito, dami kong area dito mapapalutan, tanggalan ng balat para magsilabasan yung mga ugat. Then dito, yung hinila ko ito sa front, isa biglang nasanggi or nabali. Ang ginawa ko, linagyan ko ng tape. So, kuha ko ng tape kanina. Then nilagyan ko ng tape, hindi ko na lang siya hinila. So yung hinila ko yung sa likurang banda, gilid sa kalikuran. Dito sa front, siguro yun nabali kasi ayaw niya magpalagay ng magpahila dito, kasi pag pahila ito, ma-close na itong area, hindi na makikita itong front. So ito yung front ko, just hope na maganda. Tapos bibidyohan ko ito paangat para makita nyo then anong itsura na itong bonsai materials ko na tapos na sana. Tapos giusob na po na ako, binago ko na naman itong forma niya para kumaganda pa. Tapos is mas maganda is mapuno ni siya gamot or ugat itong lipot. So ipa-focus ko sa inyo. So before ipa-focus ko, I just end my video up to this time na lang kasi naaabutan ako ng init ng araw. So ibalik ko na dito sa papatungan ko, tapos is yan na, tapos na ang paggagawa ko ng vlog for this morning. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye. So ito yung nabali. Yan. So yun ang itsura niya. Then this is a dripwood. This is bantigi. Dripwood.